tumatakbo. Yung ombudsman, tuta nila. I'm not miss words here. Tuta nila yun. Obvious naman eh. Meron ba magsasabing, meron man naniniwala na si Rimulya hindi tuta ng Malacanang? Kung meron ditong naniniwala, meron akong tulay ibebenta sa inyo. Mura lang sa tabi ng Malacanang. Aking kaibigan at political mentor na si dating congressman, dating kalihim, Jing Paras. Yan po. Siya ang may pasimuno nito dahil sa kanyang pagmamahal sa ating bayan. Hindi na niya matiis ang ginagawa sa ating mga Pilipino. At siya rin po ang aking senador sa 2028. Alam niyo po, kesa naman kung sino-sinong mga kolokoy ang naroroon. Eto na, abogado, dating congressman, dating secretary, undersecretary, malawak ang karanasan at may pagmamahal sa bayan. At romantiko. Yun pa. Romantiko. Tanong natin, wag na natin banggitin. Baka anyway, mga kasama, alam nyo po, nais ko lang banggitin sa ngayon, itong sinasabi sa Biblia, sa Ecclesiastes sa 3, sapagkat sabi po sa Biblia, kanya-kanyang panahon yan. Panahon para mabuhay, para mamatay, para magtanim, para mag-ani. Ngunit ang mga panahong ito, mga kasama, ay panahon upang magalit, panahon upang kumilos, at panahon upang manindigan. Bakit ko sinasabi ito? Tingnan niyo po ang kalunos-lunos na sitwasyon ng ating bayan. Ang unang-una po nating suliranin ay lawlessness. Hindi po ginagalang ang batas. Bakit ko nasabi yan? Unang-una, yang doktrinang Bendalo ay parang na-institutionalize na. Tignan nyo na lamang ang nangyayari. Yung kay Tatay Digong, kita nyo naman, yun ang pangunahing ehemplo ng Bendalo. Bakit? Nakalagay na sa saligang batas, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Pinakamataas na batas ang saligang batas. Alam po natin lahat yan, kahit nang hindi abogado. Anong ginawa ng administrasyon na ito? Ginamit nila para i-justify yung pag-kidnap kay Tatay Digong, yung Act of Congress defining crimes against humanity na meron daw dong surrender. Sabi ko, ano bang mas mataas? Act of Congress o Konstitusyon? Kahit anong nakalagay sa isang batas that is subject to the limitations of the Constitution, especially the Bill of Rights, which is a limitation on the powers of government, kailangan pa rin ng due process. Hindi basta pwede mong kunin yung isang tao, ilagay mo sa aeroplano, ilipad mo sa ibang bansa. At ano yung due process na yon? Nakalagay naman sa batas. Yan ang extradition law. Kung saan, dapat kung merong nais i-extradite, mamamayan man o banyaga na narito sa Pilipinas, dapat dumaan sa proseso sa Korte ng Pilipinas. Sa Korte ng Pilipinas, hindi Korte ng ibang bansa, and definitely not the International Criminal Court. Bakit? Sapagkat ang Pilipinas, katulad ng lahat ng bansa, ay may soberanya, sovereignty. Anong ibig sabihin ng sovereignty? May kasarinlan tayo, hindi pwede tayong diktahan ng ibang bansa. By saying na yung warrant ng ICC, na questionable pa nga, ay valid dito sa Pilipinas na hindi dumadaan sa korte natin. At ang Interpol ay hindi pwedeng pahindian na mali po. Sapagkat tingnan nyo ngayon mismo, sa mismong
website ng Interpol nakalagay, lahat ng proseso ng Interpol ay subject to domestic law, yung batas ng bansa kung saan pinapatupad yung process ng Interpol. Ano pong nangyari? Naging katawa-tawa tayo sa buong mundo. Ang Amerika po, may batas. Kapag ang aking mamamayan ay kinuha nyo at dinala nyo sa Hague, lulusubin namin kayo ng armed forces namin. Kukunin namin yung mamamayan namin. Ganyan po ang bansang may paninindigan sa soberanya. Noon nga pong huling mga administrasyon, yung ating mga mamamayan kinukulong sa ibang bansa, sa Saudi, sa Singapore. May kasalanan na yon, convicted na yon doon sa ibang bansa. Binabalik pa natin dito. Eto dating Pangulo, ibinibigay mo sa banyaga? O anong nangyari ngayon? Dahil sa pangyayaring yan, lahat ng institusyon ay hindi na ginagalang ang batas. Yung si Boying Remulla, sinasabi na kapag mayroong kaso ay hindi pwedeng i-appoint bilang ombudsman. Anong ginawa nila? Yung mismong memorandum ng ombudsman na nagsasabing kapag nag-file ka ng kaso sa ombudsman, automatically docketed, iniba nila para lang ipilit, isaksak, isalaksak sa bagang ng ombudsman ang appointment ni Boying Remulla. May uminig ba na miyembro ng JBC, including the IBP? Wala po. Ang mga taong dapat nagtatanggol sa hudikatura, sa mga appointments, sa judiciary at sa ombudsman, walang imik. Ganyan po binibend the law. So, yan pong ginawa nila kay Tatay Digong. Pakakala nyo walang epekto yan sa ordinaryong mga pulis natin. Yung mga kaibigan kong pulis ngayon, sinasabi, ay ayaw na namin pong manghuli ng adik. Baka matulad kami kay Tatay Digong. Yan ang psychological effect ng ginagawa nila. Yan ang problema. That's number one. Number two, masamang sitwasyon ng ating bansa ay ang pagsikil ng freedom of expression. Ayan na, number one example, si Mr. Celis. Kapag hindi nila gusto ang iyong sinasabi, ididimanda ka. Ayan. Yung mga nagsusumbong ng katiwalian, sila ang dinidemanda sa halip na imbestigahan ang mga isinusuplong. Sino pa ngayon ang magsusumbong? Di ba? Ayan, si Laila de Lima, yung pinakamagandang babae sa balat ng lupa. Totoo naman eh. Bakit ang daming nalolokong lalaki sa kanya kung di siya maganda? Kayo naman, Ang dala, bukod dun sa official jet, dala pa yung jet na ginamit para dalhin si Tatay Digong sa Netherlands, parang backup. Ang tindi, Hindi ba yung sasakyan mo may backup? Ito, eroplano mo may backup. At ang nagtanong ako sa mga kaibigan ko sa aviation industry, 31 million daw bawat eroplano ang gastos. Can you imagine? Ang mga tao, hirap na hirap, ang taas ng presyo ng gas. Gagastos ka ng ganon para lang dalawang eroplano mo sa luho mo. Yan po ang insensitiveness ng government. Yan po ang mabigat. Ngayon, ang problema, delikado po tayo ngayon. Sinasabi ko, baka hindi nare-realize ng Malacanang yan. Sapagkat ano bang sitwasyon ngayon? Overall, ang daming galit na mga kababayan natin. Ang daming galit. However, yung mga usual na napagsusumbungan nila, yung House, mas inuuna pa yung impeachment kaysa mag-imbestiga ng anomalya. Yung Senado, hindi pa nakakausap yung Marines. Wala na daw. Hindi na daw credible, sabi ni Ping Lacson. Paano kung magsusumbong yung Blue Ribbon Committee chairman mo, hinusgahan na yung testimony ng 18. Hindi pa nga humaharap. At saka si Ping Lacson, tinatanong ni Marcoleta yung witness, siya sumasagot. Saan ka tatakbo? Yung ombudsman, tuta nila. I'm not miss words here. Tuta nila yun. Obvious naman Meron bang magsasabing
Meron man naniniwala na si Rimule hindi tuta ng Malacanang. Kung meron ditong naniniwala, meron akong tulay, ibebenta sa inyo. Mura lang, sa tabi ng Malacanang. Yung Comelec, ganun din. Yung mga talagang nanalo, ayaw iproklama, yung gusto nila ang binoproklama, yung Duterte Youth. 2.3 million votes, 3 seats. Anong nilagay? Gabriela? Yung kalaban ni Abante. Panalo yung kalaban ni Abante. Si Abante nilagay. Yun po ang mabigat. Sapagkat, kapag ang pakiramdam nating mga Pilipino, wala na tayong mapuntahan, parang tubig yan Parang dam yan Pag wala na mapuntahan, naiipon ng tubig, sasabog po yan. Mga kasama, ayaw naman natin yan sapagkat ayaw natin ng dahas. Gusto natin sa 2028 ay mapalitan ang pamahalaan. Kaya mga kasama, huwag po tayong papayag na dayain po tayo sa 2028. Dapat sa sobrang lakas natin, kahit anong pandaraya, ay hindi kayang talunin. Yan po ang pakay nitong kampilan. Dapat overwhelming, parang flood control, parang baha. Pagka napakalakas na ng baha, bago sila naman ay substandard, ay hindi nila kayang pigilin yung baha.